Magandang araw at mabuhay. Ako si Christian Justin Pangilinan mula sa 8 Kepler at naririto ang aking video lesson tungkol sa Sphinx. Higanting Sphinx na nilalok sa isang block ng limestone ay matatagpuan sa lupain ng Giza. May 10 km mula sa Cairo, ang kapital ng bansang Egypt. Ito ay may sukat na 73.5 metro sa haba ng 20 metro sa taas. Ang Great Sphinx ay pinakamaagang kilalang monumento. Ilang beses na natabunan ng mga buhangin ang Sphinx, subalit noong taong 1905, muling hinukay ito upang panatilihing nakalantad para sa mga gustong makasaksi. Aming mas malalaking estatwa ang mayroong kumpara dito, subalit ang Sphinx ang nag-iisa na mula sa sinaunang panahon. Kung pagmamasdan ang itsura nito, makikita na kulang-kulang ang mukha ng higante. Wala ng ilong at matulis ng balbas na karanawan sa mga rebulto sa Egypt. May nagsasabi na noong taong 1798 ito ay ginamit ng pang-target practice sa mga sundalo mula sa bansang France. Ayon naman sa iba, ito ay natanggal dahil sa tagal ng panahon. Ang isang piraso ng balbas nito ngayon ay nakatago sa British Museum. May mga nagsasabi na ito ay ipinatayo noong 2500 BC. Ngunit may naniniwala na mas maaga pa. Depende sa pagsusuri sa buhangin at lupa sa paligid ng lugar. Ang mukha ng Sphinx ayon sa ibang Egyptologists at historians ay hango sa pharaoh na si Khafre. Subalit ayon sa iba, hindi raw ito kahawig ng sinaunang pharaoh. Mga misteryo hanggang ngayon ay palaisipan para sa mga eksperto. Natagpuan din ang mga kuweba sa ilalim ng estatwa na pinaniniwalang hinukay ng mga magnanakaw. Natagpuan din ang bato kung saan nakaukit ang panaginip ng pharaoh na si Thutmose. Ilang siglo na ang nakalipas, ang pinakamisteryong balot sa Sphinx ay kung bakit ito ginawa. Hanggang ngayon ay walang hieroglyphics na nagpapaliwanag kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ipinatayo ang Sphinx. Sphinx ay isang halimbawa na mula sa alamat ng mga Griego. Ito ay may katawan ng leon, pakpak ng ibon, buntot ng ahas at mukha ng isang babae. Pinadala ng mga Diyos-Diyosan sa langit ang Sphinx upang parusahan ang mga namumuhay sa lugar ng Tebes. Papatayin ang mga mamamayan doon kung hindi sasagot ang matalinghaga katunungan ng Sphinx. Sa takot ng hari dito, ginawa nitong pabuya ang kanyang kaharian sa kung sino man ang makakasagot sa bugtong ng halimaw. Ayon sa alamat, ang bugtong ay anong nilalang ang may isang boses, naglalakad sa 4 tuwing umaga, sa hapon ay 2, at sa gabi ay 3. Yung sagot ay tao. Ito ay nasagot ni Oedipus. Namatay ang Sphinx dahil sa pagsagot sa bugtong at nagasip ang lugar ng Tebes. Bumagat ang Sphinx ng Egypt ay mas nauna pa kaysa sa alamat ng mga Griego. Marami ang naniniwala na ang kwento ay maaaring makapagbigay ng tanda kung bakit ginawa ang higanting estatwa. Ayon sa iba, ang salitang Sphinx ay nagmula sa Arabia na nangulagang ama ng pangangamba. Kaya may nagsasabi na dahil sa ang estatwa ang nagbabantay at nananakot sa masasamang espiritu na gustong kumalaban sa mga pamamahala ng pharaoh. Ang Sphinx ang pinaniniwalaan ng mga sinaunang mamamayan na magbabantay sa mga labi ng mga pumanaw ng pinuno. Ayon sa paniniwala ng upang makabalik ang mga ito mula sa kabilang buhay, kailangan nilang sagutin ang isang matalinghaga bugtong. Ilan lamang ito sa impormasyon na pinaniniwalaan na maraming kung bakit nilalak ang higanting Sphinx. Ayon sa Smithsonian Magazine, isa sa mga sikreto ng Sphinx na natuklasan ni Mark Lehner, dalubhasa sa pag-aaral ng Egyptolohiya, na ang higanting estatwa ay ginawa ng mga sinaunang tao bilang bahagi ng isang malaking sagradong makinarya na kumukuha ng lakas mula sa araw at mga Diyos-Diyosan upang buhayin ang kaluluwa ng namatay na pharaoh.
Ayon sa Life Science, inilantad ng equinox ang isang sekreto ng Egyptian Sphinx, kung saan sa spring equinox, paglubog ng araw, ang huling sinag nito ay tumatama sa balikat ng Sphinx at sumisinag sa templo nito na nasa harapan. Equinox, nangangahulugang equal night o patas ng gabi. Umuukol sa parehong tagal ng araw at gabi, bagamat halos 12 oras ang equinox ay nagaganap ng 2 beses sa isang taon. Ito ang pinaniniwalaan ng mga sinaunang mga tao taga-Ehipto na nagbibigay ng kakaibang liwanag na magsisilip sa balikat ng estatwa at sa templo ng mga patay. Ang araw ng equinox ay magbibigay ng kapangyarihan sa libingan ng pumanaw ng paro upang ito ay makatawid sa kabilang buhay at maging isang Diyos. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat.